Let's open our Bibles to Galatians chapter 3, verses 23 to 26. Tapos meron pa tayong dalawang bubuksan na passages. Okay, Galatians chapter 3, verses 23 hanggang 26. Okay, kung nandoon na po kayo, ito po ang sinasabi. Ako po ay babasa mula sa ESV. Now before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed. So then, the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a guardian. For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. For as many of you were baptized into Christ and have put on Christ. Okay? So, ngayon naman po ay punta naman tayo sa James. Okay, James chapter 1 verse 25. James 1 verse 25. Ito naman po ang sinasabi. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Last passage po is James chapter 2, verse 8. Verse 8. If you really fulfill the royal law according to the scriptures, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. Ay, ngayon po tayo ay manalangin. And then I will explain to you all these passages. Lord, pangunahan mo kami as we try to understand the relationship of the law and the holiness that is produced by the faith that we have in Christ, because we became a children according to your will. Help us to understand why the law still is important for us as a believer. Tulungan niyo po kami na unawain ang mga talatang ito, na huwag naming paghiwalayin ang kautusan at ang pananampalataya. Bagkus, tulungan mo kami na makita ang kagandahan at kabutihan ng kautusan upang mas lalo kaming mapakabanal, Panginoon, at mapabanal, Panginoon, ang iyong mga salita. Thank you, Father God, sa iyo po lamang ang papurit at salamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay. Marami ang hindi matanggap na importante pa rin ang kautusan na ngayon. Actually, maraming mga born-again Christians, iniisip nila na kapag ikaw ay Christian na, hindi na importante sa iyo ang kautusan kasi we are under grace. Okay? Since we are under the grace, hindi na natin kailangan sundin yung sinasabi sa kautusan. Which is, sinabi yun ni Paul, doon sa binasa natin kanina sa Galatians, hindi na talaga importante, o hindi na talaga, ang purpose kasi talaga ng kautusan, kasi wala pa si Christ before. Nung wala pa si Christ, yung kautusan ang siyang nagli-lead sa tao sa kabanalan para makilala si Christ. Bakit? Ano nangyayari? Dahil sa kautusan, ipinapakita ng kautusan o ng Old Testament o ng mga utos ng Old Testament na tayo ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ang tao ay hindi karapat-dapat. Tayo ay makasalanan. Ang tao ay makasalanan. Kaya kailangan nila or kailangan natin si Christ. Tama? Yun yung purpose. Ngayon, nung nakita na natin at tayo ay ni-regenerate na, binorn again ng God, hindi na ang pagsunod sa kautusan ang siyang magdadala sa atin o ang siyang magliligtas sa atin. Kasi kapag naging gano'n, ang tawag doon ay legalism. Okay? Legalism, ibig sabihin, naliligtas ka dahil sa pagsunod mo, which is ito ang ginagawa ng maraming mga kulto at maraming mga relihiyon ngayon. Halimbawa, hindi ka pwedeng pumasok sa langit hanggat hindi ka nagiging miyembro ng Iglesia ni Cristo.
Legalism yun. Bakit? Kaya ka maliligtas kasi kailangan mong gumawa. Hindi tayo maliligtas by works. Okay? Hindi tayo maliligtas by works. Sa iba naman, kailangan nila, halimbawa, yung mga Pilipino na naglalakad tuwing hapon na may kasamang kano, tapos nakalagay dito, Church of Jesus Christ and the Latter-day Saints, di ba? May mga name tag sila. Ang kanila namang ginagawa, kailangan nilang mag-serve ng 2 years of their life para maging part ng kanilang salvation. Kasi kung hindi nila gagawin yun, kasi pa sa save. Okay? So, yun ay isang legalism din. Kailangan nila rin gumawa para maligtas sila. Okay? Sa Roman Catholics, kailangan mo sundin yung 7 sacraments, or else hindi kayo pwedeng makapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga nanay ko nataranta nun dahil nung nagkaroon kami ng catechism, tinanong ko yung teacher ko, grade 1 ako nung naalala ko yun. Kasi tinuro niya na kailangan yung 7 sacraments. Sabi ko noon, nabinyagan lang ako, hindi pa ako nakukumpilan. Kasi kailangan yun, di ba? Binyag, kumpil, First Communion, yung sa kasal, action of the dead, basta 7 yun. Okay, 7 siya. Yung mass, kailangan mo makompleto yung 7. Okay? Sabi ko dun sa nagtuturo sa amin ng catechesis, hindi pa po ako nakukumpilan. Ibig po sabihin nun, hindi ako papasok sa langit. Grade 1 ako nun, tinanong ko yung teacher ko. Sabi ng teacher namin sa catechesis, hindi. Kasi kailangan mo kompleto yung 7 sacraments. Tanda ko pa yun, si Sister Elsa yung nagtuturo sa amin nun. Yung teacher namin sa catechesis mo. Tapos, yun yung tinuro niya. So, pag uwi ko, sabi ko sa nanay ko, Nay, hindi raw ako papasok sa langit. Sabi, bakit? Hindi pa raw po ako nakukumpilan. Kaya nataranta yung mga magulang ko, pinakumpilan ako pagkatapos. Alam niyo yung ganong katinding nangyayari na maraming nadadaya dahil maraming mga tao iniisip that we can do all these things by our works. Yun yung sinasabi ni Paul na hindi na tayo under law. Hindi nyo kaya iligtas yung sarili nyo dahil sa pagsunod. Yun yung sinasabi ni Paul sa Galatians 3. Okay? Pero, meron isang mabigat na pero, hindi po natatapos yung trabaho ng law sa atin dahil ligtas na tayo. Hindi porket naligtas ang isang Kristiyano, sigurado ka na meron ka salvation, hindi mo nasusundin yung kautusan. Why? Kasi ang tawag naman doon ay antinomianism. Okay? Nomianism, N-O-M-I-A, nomianism, N-I-S-M, nomianism. Came from the word anti, against, tapos yung nomos, ibig sabihin law, or antinomos, or antinomianism, ibig sabihin ay against the law. Maraming mga Christians ngayon ay antinomianist, o iniisip nila that we are living by grace, kaya okay lang na magkasala tayo. Kasi, hindi naman alam kung ano ang nasa puso natin. Di ba? Kaya nga sabi siya, maraming mga Christians gumagawa o namumuhay ng kung ano-ano. Tapos sasabihin, hindi naman po alam kung anong nasa puso ko. Kahapon sa Bible study namin sa Pampanga, nililinaw ko sa kanila ano ba tinuro sa inyong salvation? Anong kailangang tanggapin kay Christ? Okay, nasyak ako nung nalaman ko doon sa mga bago sa amin na uma-attend kagabi. Sinabi nila na, sabi po sa amin, kailangan namin tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. What? Yan lang? Opo. Hindi tinuro sa inyo na kailangan tanggapin siya bilang Panginoon? Hindi po. Diyos at tagapagligtas. Sabi ko, shocking yun. Kasi tinuro ni Christ, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross, follow me. Saan dyan yun? Yun sa pinapatanggap sa inyo. No wonder, kaya marami na, kasi dami ko rin nakakasalamuha doon, nagre-report na, yung pong namin, yung song leader nga po namin, ganito, ganyan. Meron pong church worker namin, may karelasyon, babae siya, may karelasyon din siyang babae. Sabi, paano ginagawa ng pastor niyo? Bakit hindi siya sinasaway? Tapos sabi ng isang, sabi ni Kulot, kilala niya yung mga, isa sa mga estudyante ng mga college si Kulot. Si Jeremy, sabi niya, pastor, mataas daw kasi mag-tights. Hindi masaway. Dapat ako doon sa pastor niyo, patukan.
Isipin niyo yun, na okay lang. Tapos anong katwiran? Kasi we are under grace. What? Because we are under grace, so pwede na natin gawin lahat sa harapan ng Diyos. Hindi ba siya kinikilabutan nun? Hindi ba kayo kinikilabutan nun that we are serving the Almighty God? Tapos yung servants niya, baliwala lang sa Kanya kung ano man yung gawin niya sa bawat araw. Isipin nyo na lang si Pinoy, hindi nyo ba napapansin kapag ang presidente, isa sa mga gabinete niya may ginawang kalokohan, ano nangyayari? Ano ginagawa ng media? Di ba ini-scrutinize? Naalala nyo no, meron siyang isang cabinet member na nahulihan na may baril na walang lisensya dun sa sasakyan niya. Tapos meron siya isang cabinet member, the same cabinet member, nakita na namimili ng pirate DVD. Di ba? Ano isipin nyo yun? Di ba? Nung si GMA, kilala niyo si Palparan, di ba? Kilala niyo si General Palparan. Isa siya sa mga generals na namayani noong time ni GMA. Anong gagawin nyo kung malalaman nyo na ang presidente meron siyang isang trusted person tapos ganun yung mga ginagawa? How much more kung malalaman nyo na yung mga lingkod ng Panginoon, trusted person, quote and quote ni God, tapos ganun yung mga pinagkagagawa nila. Ang nangyayari po ngayon, dinadichotomize. Hinahati natin ngayon ang Christianity. Hinahati natin dun sa mga tao na ang priority lang ay ang makasunod, which is iniisip nila na sila ay mapupunta sa langit o matutuwa si God dahil sa sila ay faithful. Meron din namang grupo na hindi na talaga faithful dahil iniisip na we are under grace. Ito po yung dalawang situation ng Christianity right now. Ipapakita ko pa sa inyo ng higit pa. Maraming mga Christian ngayon na iniisip nila yung kanilang faithfulness ang siyang magiging dahilan kung bakit sila bibless ng God. Okay? Pag lagi kayo umaattend sa church, ang tawag sa inyo ay faithful. Bakit? Kasi active ka eh. Di ba? Lahat ng Bible study, prayer meeting, lahat ng gawain, inatinan mo, umattend ka ng youth fellowship, ng kababaihan, ng kalalakihan. Diba? Tapos pati practice ng music ministry, andong ka rin, hindi ka naman musician. Diba? Ang tawag sa'yo, active. Diba? Pag active ka, faithful ka. Diba? Lalong-lalo na kung mataas kang mag-tithes. Diba? Yan yung iniisip ng marami, na you are faithful. At ang marami iniisip nila, kapag ganyan ka, you are obeying God. Yun yung isang side. The other side naman, ito naman yung mga tao na okay lang kasi iniisip nila that we are under grace. So okay lang kahit na ang pamumuhay mo ay hindi tama, worship leader ka pa rin, musician ka pa rin, pastor ka pa rin, Bible school leader ka pa rin. Kahit na ang ginagawa mo ay kabuktutan na sa harapan ng Panginoon, nagnanakaw ka, nanggogoyo ka, tax evader ka, kung ano pinagkagawa mo, niloloko mo yung ibang mga tao, nangungutang ka, hindi ka nagbabayad. Tipong talagang sinungaling ka. Di ba? Mahilig kang mag-commit. Pagka ganun, okay lang sa'yo. Ito naman yung other side. Okay? Ito yung gusto kong makita ninyo. Ano ang role ng law in Christianity? Importante ang law para ipakita that we should still obey God. Hindi nyo ba napansin? Nung ako, bata pa lang akong Kristiyano, sabi ko, bakit sinabi ni David na your law, kumbaga parang as sweet as honey, sabi ni David. What? O-obey ka sa law, tapos sweet as honey para kay David. Paano nangyari yun? Ang hirap-hirap sumunod sa law. Pero bakit okay sa kanya? Okay? You know why? Because David understood, naintindihan niya, ang loving God is loving the law. If you want to love God, kung gusto mo talaga sundin si God, mamahalin mo kung ano yung gusto niya. Kaya nga kaya natin tahasang sabihin na imposible sa isang tao na nagsasabing love niya si God, pero hindi siya sumusunod kay God. Imposible yun. Kasi nungalingan yun. Okay? Yung tipong parang lakas-lakas sumigaw sa church kapag nagpe-praise and worship. Hallelujah! Praise God! Tapos pagka naman nakita mo yung buhay, hindi naman sumusunod. Diba? Yun yung mga tinatawag ni John the Baptist na mga
brood of vipers. Mga paimbabaw. Okay, mga paimbabaw, mga mahilig lang mag-show off, magpakitang gilas. Di ba? Kayang mag-fasting ng 30 days. Pero hindi faithful kay God. Kayang tumagal ng 24 hours praise and worship. Pero sinungaling. Nonsense. Okay? So, this is, yung preaching natin today is a direct hit to two certain groups. Okay? Number one is the legalist, o yung mga tao na naniniwala sa legalism. Pangalawa ay yung mga antinomianists, o yung mga naniniwala na wala ng batas dapat. Okay? Which is pareho nating ipapakita na mali sa pamamagitan ng scriptures. Okay? Kung papansinin ninyo, according to Romans chapter 6, buksan niyo yung mga Bible, Romans 6 verse 14, sige po, pakibukas. Then, pakibasa po. Romans 6 verse 14. For sin will have the dominion over you, since you are not under the law, but under grace. See? We are under law and under grace. Pero sin shall not. Oh. Nakita niyo yun? Though we are under grace, ibig sabihin, kahit anong gawin yung kasalanan, siguradong papatawarin ni God. Yun eh. Kahit na yung future yung sin, for sure yung papatawarin tayo ni God. Sigurado yon. At hindi tayo mawawala sa pagmamahal ni God. Sigurado yon. Pero, anong sabi ni Paul? Ano sabi ni Paul sa Romans? Sin is what? Sin should what? Hindi dapat nagkakaroon ng dominion. Alam niyo yung ibig sabihin ng dominion? Nangingibabaw, sumasakop, sumasanib. Kumukubabaw. Nananaig. Hindi dapat nananaig ang kasalanan o ang karumihan sa atin, though we are not under law and we are under grace. Kahit pa na yung biyaya ni God ay siguradong-sigurado sa atin, kahit napapatawarin tayo ni God for sure, huwag niyo sabihin na, ay papatawarin naman ako, okay lang yun. Gagawa na lang ako ng sin kasi papatawarin naman ako ni God eh. Hindi maaari. Okay? Hindi maaari. Sapagkat kailangan nating sumunod. Why? Tingnan niyo yung chapter 7 verse 12. Pakibasa pong muli. 7 verse 12 na Romans. So the law is holy, and the commandment is holy and just and good. See? Because the law is holy and just and good. Our God is holy. Therefore, if we want to follow our God, at sabi ni Christ, follow Him, we should be holy, for He is a holy God. Tatlo yung reason kung bakit mayroong batas. Una, para i-lead tayo kay Christ, kasi i-convict tayo ng law sa sin. Pangalawa, para ipakita or tumigil tayo sa karumihan ng mundo o lumayo tayo sa mundo. Pero pangatlo, ito po ay blueprint ng holiness. Ito yung pattern. Ito yung dapat nating sundin. Okay? Pastor, anong role ng batas? Bakit kailangan natin sundin? Ano ang pinapakita ng mga marumito, marumiyan, hindi dapat ito, hindi dapat yan? Though hindi natin talaga kailangan na sundin letra por letra yung sinasabi dun sa mga ceremonial law. Katulad ng kailangan nating maghandog. Kapag mayaman ka o pag may pera ka, dapat ram. Pag lesser ka, ay una muna bull. Kapag wala, ram. Yung goat na malaki, lalaki. Kung wala naman, sheep. Kung wala talaga, kalapate. Kung wala, sandakot na harina. Hindi na yun. Hindi na yun yung ceremonial law. Pero anong essence nun?
What is the essence of all of that? The essence of all of that, lahat ng kabatasan na yan sa Old Testament, ang essence yan is we should obey God. We should obey God. And this is the blueprint. Kapag sinabing blueprint, yan yung pattern. Ito yung dapat natin gawin. Ito yung dapat natin sundin. Ngayon, hindi kayang magligtas ng law. Alam natin yun. Pero importante ang law for us to obey. Samahan niyo po ako 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Gusto kong ibahagi ito sa inyo kasi nowadays, nakakahiya ang Christianity. Sapagkat marami kung mababasa ninyo ang nangyayari sa sangka-Kristyanuhan, sangkaterba yung mga pinagagawa, even those who are called ministers, even those who are called that they are Christians, pero they are doing all these meaningless things at they disobey God ang harap-harapan, tapos they say that they are Christians. Ano po sinasabi ng 2 Timothy 3:16 hanggang 17? Sige, pakibasa po. Scriptures is what? All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Equipped for what? Every good work. Good work. Una, anong scriptures yung tinutukoy dyan? All ba? All as in old and new? All as in old and new? Isipin niyo muna yung context ni Paul nung sinulat niya yan. Ano muna yung iniisip niya? Is it old and new? Old. Why old? Ha? Bakit old? Kasi wala pang new niyan eh. Nung sinulat yan ni Paul, hindi pa nasusulat yung new. Kumbaga, ngayon pala nagsusulat ng new. Hindi pa nakakanonize, hindi pa nila nakukumpleto yung new. So, anong tinutukoy ni Paul? Ano nasa utak niya? The Old Testament. Nung sinulat yan ni Paul, nasa isip niya, this whole scriptures, which is the Old Testament, malay ba ni Paul na makakasama yung sulat niya sa Bible? Hindi naman niya alam yun. So, ang tinutukoy niyang Bible noong time niya ay yung Old. Diba? So, ibig sabihin, all the Old Testament, sabi ko nga dun sa Bible school dati, nung nagtuturo ako sa kila Michael, sabi ko, isipin ninyo, paano sila nakakapag-share na salvation gamit nila all? Samantala tayo ngayon, pagka nag-share tayo, ang ginagamit natin, puro new. Hindi tayo gumagamit ng old. Paano nila na-share ang gospel using the Old Testament? Paano sila nag-preach using the Old Testament? Ngayon, mapapansin ninyo sa mga churches sa pinag-uusapan yung gospel, di ba? Puro gospel, puro mga parables, di ba? Lalong-lalo na yung yung maghahasik para magkaroon ng bunga, tig 60, tig 100. Puro mga ganun yung mga pinag-uusapan ngayon, di ba? Ng mga preaching. Why? Personal benefit. Okay? Paano nila nagagamit yung Old Testament before? Yung Old Testament ay punong-puno ng law. Tapos punong-puno, puro mga prophets, yung mga pinag-uusapan niya, puro galit ni God. Di ba? Sinusunog, pinapapatay ni Yahweh. Paano nila hindi nagamit yan nung old? Nung yung new? Paano ginagamit nila Paul para makapag-preach yan? Pero ang sabi ni Paul, all of these scriptures is God-breathed and it is what? Useful for what? Para maging preaching, rebuking, para maging equip ang man of God for every good work. Ibig sabihin, the Old Testament is very much important. Alam natin na yung Old and New is God-breathed. Alam natin yun. Pero gusto ko munang pansinin ninyo yung context muna ni Paul na yung Old Testament hindi pa pwedeng i-neglect because the Old Testament is very much important to prepare us for every good work. Therefore, hindi pa pwedeng i-neglect yung Old. Tama? Hindi pa pwedeng i-neglect yung law. We should study the law, not to be a judgmental person, not to be a legalist person, but to understand how holy is our God and how holy should we be. Hello? Kailangan natin maging banal. At kailangan natin magpakabanal. Meron man o walang nakakakita sa atin. Saan man tayo nandun, kailangan natin magpakabanal. Okay?
imposible na we abide in God without abiding in His holiness. So, ngayon bibigyan ko kayo ng iba't ibang mga dahilan why we should be holy in God's sight. Okay? Actually, marami to. I hope na matapos natin. Pero kung hindi man natin to matapos today, I hope na matapos natin sa susunod pa. Kasi next Sunday is our anniversary. So, probably baka hindi ko next Sunday to. Malamang hindi ko ma-preach next Sunday yung kasunod. Pero hopefully, sana matapos natin. So, number 1, anong dahilan why we should pursue holiness? Bakit natin kailangan i-pursue ang kabanalan, ang holiness? Okay? Number 1, it is our duty. Buksan niyo po Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Okay? Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ito po ang sinasabi. The end of the matter, all has been heard. Narinig na ng lahat ng pangyayari. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Wala tayong ibang role but to obey God. At napaka-imposible na sinasabi natin that we are man of God, tapos hindi tayo sumusunod kay God. Okay? Kahapon, inulit ko yung Ten Commandments sa Pampanga kasi yun yung aming Bible study ngayon doon. So, first and second commandment, pinag-aralan namin kagabi. In-explain ko sa kanila yung word na, you shall not have no any other gods before me. Ano ibig sabihin ng before me? Kung natatandaan niyo yun? Yung tamang translation ng before me ay in front of me or in my face. Oh, in my face. You shall not have any other God in my face. Kung bibigyan nyo ng diin yung sinasabi ni God na yun, huwag kang magkakaroon ng iba. At papakita mo pa sa akin. Di ba? Nakakainis yun na lalapastanganin kayo ng isang tao sa harapan nyo pa. Hello? Di ba yung mga magulang kapag sinasagot kayo ng anak nyo, nakaka-insulto? Yes or no? Yun nga ang dahilan kung bakit ayaw niyong sasagutin kayo eh. Huwag kang makasagot-sagot! Actually, insulto yung nararamdaman ng parents. Yes? Yes. Kaya kahit tama minsan yung anak, dahil nai-insulto ka, okay? So, sinasabi mo sa kanya, tumigil ka na. Tama? Si God, hindi siya ganon. Si God, hindi ba pwedeng tama ka at mali siya? Pwede ba yun? Hindi. Laging siya yung tama, laging tayo yung mali. Kaso when we do bad things, when we do idolatry or any other sins sa harapan ni God, sinong nambabastos? Tayo. Eh, ang sabi ng Ecclesiastes, it is our role. It is our duty. This is the whole duty of man, to obey the commandments of God. Okay? Malinaw po ba yun? That it is our duty to be holy. Hello? Kaya wala tayong makakatuyan ng pastor kasi nagigipit po ako eh. Kaya kailangan ko pong maloko, kaya kailangan ko pong mandaya, kaya kailangan ko pong magnakaw, mangumit, o gumawa ng kung ano namang kabalbalan. Hindi pwede. Because it is your duty. It is our duty to obey God. Nakakahiyang itag sa pangalan natin, Christians or believers. Tapos, we disobey the Lord. Nakakahiya. Because it is our duty to obey the Lord. Number 2, bakit tayo dapat mag-pursue ng holiness? Okay. Number 2, Ecclesiastes 12:14. Anong sabi dyan? For God will bring every deed into judgment, with every secret thing, whether good or evil. Ang ibig sabihin, number 2, God sees
and knows everything. Wala po kayong maitatago. Sabi nga hapon dun sa Pampanga, kahit magtago kayo sa kailaliman ng lupa, gumawa ka ng tunnel, tapos nandun ka sa ilalim, alam pa rin ni God yung pinaggagawa mo. Kahit nandun ka sa sarili mong kwarto, nasa CR ka, nasa elevator ka, kahit nasaan tayo, sabi ni Eli Soriano, si God raw, hindi raw nasa lahat ng lugar. Nandun daw ba si God sa place of sin? Kung kala mo kay God, di niya alam yun. Kasi holy raw si God. Bakit si God? Bakit pwedeng ma-pollute? Ganito lang yan eh. Bigyan mo yun ng tanong. Ang ipis pa pag dumapo sa sabon, lumilinis ba yung ipis o dumudumi yung sabon? Dumudumi yung sabon. Oh. Kasi Sure? Lumilinis. Oo nga. Pero ano sa tingin ninyo? Halimbawa, hinugasan niyo yung ipis. Yung ipis na halimbawa nandun, di ba? Sino ba na-pollute sa kanila? Na-pollute ba yung sabon o luminis yung ipis? Mas matapang yung sabon, di ba? Kung tutuusin, mas matapang yung sabon eh. Parang kay God lang yan eh. Kung si God pupunta siya sa isang sinful place, magiging sinful ba si God dahil sinful yung place? Of course not. He is God. He knows everything. He sees everything. Kaya kahit sang lupalop kayo ng makasalanang lugar pumunta, hindi kayo pwede tumakbo kay God. Hindi niyo pwede sabihin, hindi mo na ako mahahabol. Sang katerbang sinyo nandito. Hindi pwede. Kahit nasa ang lupalop ka ng kasalanan, nandun si God. But He sees every single thing that you do. Even what you think. Okay? Merong isang virus yung tinatawag na Trojan. Okay, ang ginagawa niya, tinatago niya ng tinatago yung isang file, tapos bigla siya sasabog. Okay, para ma-pollute yung computer mo. Tayong mga tao, kahit meron pa kayong mga folder sa utak ninyo, na itago nyo, ng kalalim-laliman yung sin ninyo, hindi nyo yan pwedeng itago kay God. So, God knows everything. Okay? That's number 2. Medyo mahaba-haba ito mga kapatid, pasensya na ha. Susikapin ko matapos ngayon, pero hindi ko lang alam kung matatapos natin. Pangatlong reason, Ephesians chapter 6 verse 1. Bibilisan natin. Children, obey your parents, for this is right. Bakit binigay ang kautosan? Kasi this is right. Ito yung tama. Wala tayong choice. You have no choice because it is right to obey God. So if you do something bad, it is wrong. So wala kayong choice. If you want to be a Christian, kaya nga ang bigat nung ano eh. Kung naalala ninyo nung una kong pinreach sa inyo, yung following Christ, kung naalala ninyo yung Luke nung pinreach ko sa inyo yan, noon, sabi ko sa inyo, it's not easy to be a Christian. Mag-isip-isip kayo. Kasi hindi yan tipong magpe-pray lang kayo ng prayer of acceptance, Christian na kayo. Di ba? Gusto mo punta sa langit? O pray tayo. Pag-pray nyo, yun na. Ano sabi ni Christ? Mag-pray? Nakabasa pa kayo sa Bible na mag-pray kayo ng prayer of acceptance, Christian na kayo? Wala yan sa Bible. Invento yan ng mga pastor na pinapadali yung gospel. Anong sabi? If you want to follow me, what? Deny yourself. Take up your cross. Follow me. Ano ibig sabihin? Kailangan mo maging Lord si Jesus. That's it. That's it. Kaya nga hindi ko kayo i-encourage na pumunta sa labas, magbigay ng tracts. Ito, basahin mo yung tracts. Tapos mag-pray tayo ha. Papasukin mo si Jesus sa pintuan mo. Sabi kasi sa Revelation, tumutok-tok siya eh. So mukha siyang kawawang pulubi na nasa labas ng pinto na kailangan mo na siyang pagbuksan. Hindi ganun ang pinoportray ni Christ ng gospel eh. Si Christ sabi nga niya ang kingdom daw para yung susugod ka sa digmaan. Para ka susugod sa digmaan, sabi ng Matthew. Ngayon, kailangan mo sukatin yung force mo. Pag nakita mo na hindi mo kaya, yun nandoon, anong gagawin mo? Pag nakita mo na hindi mo kaya yung kalaban, anong gagawin mo? Pagbati ka na lang, hindi mo kaya eh.
Di ba? Ang kingdom of God para din daw nagtayo ng bahay. Dapat daw alam mo na kaya mo tapusin. Kasi pag di mo natapos, anong gagawin sa'yo? Lalaitin ka kasi hindi mo napatapos yung bahay mo. Ang sabi doon, ganun daw ang kingdom of God. Ibig sabihin, siguraduhin nyo that you will obey God. Because Christianity is all about loving the Lord. Because this is right. Kaya imposible that you love God and you do not obey the Lord. Kaya hindi madaling maging Christian. If you want to be a Christian, obey God. Na-save tayo, totoo yun. Na-save tayo dahil sa ginawa ni Christ. At pinananampalatayanan lang natin yun. Yun yung salvation. But, hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng you believe in the Lord and you do not obey. Kasi ito ang pamumuhay ng mga totoong anak ng Diyos. Kaya nga saan makikita? Sa fruits. Kaya nga binigay ni Paul yung fruits. Kaya dapat nakikita yung fruit of the Spirit. Kasi kailangan nakikita sa ating gawa that we are true children of God. Okay? It is right. Pang-apat, because it is good. Pangatlo, it is right. Pang-apat, because it is good. Deuteronomy chapter 12, verse 28. Ang sabi dito, Deuteronomy 12:28. Kung gusto nyo, isulat nyo na lang para mas mabilis, para hindi kayo mahirapan. Be careful to obey all these words that I command you, sabi ni God, that it may go well with you and with your children after you forever, when you do what is good and what is right in the sight of the Lord your God. Kasi mabuting sumunod sa Diyos. Hindi lang tama, mabuti rin, maganda, mainam. It is the best to obey God. Why? It is for our good. Para yan sa ikabubuti natin at ng mga anak at ng mga batang susunod pa sa ating henerasyon. Anong mangyayari kung hindi tayo magiging mabuting halimbawa sa kanila? Hindi sila susunod. Okay? Panglima, because God is our example. Panglima, because God is our example. Ang sabi ng Ephesians 4:32, ito ang sabi, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Because God is a good example, dapat din natin siya tularan. Okay? Pang-anim, si God yun si God the Father. Ngayon naman, because of Christ's example. Ephesians 5 verse 2. Ang sabi, Ephesians 5 verse 2, because of Christ's example. And walk in love, mamuhay daw tayo ng may pag-ibig, as Christ loved us and gave Himself for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Katulad ng pagmamahal ni Kristo, dapat din tayong ganun. Gusto ko maintindihan ninyo na hindi tayo sumusunod para lang sumunod per se. Kaya nga, kung papansinin ninyo yung tinuro ko sa inyo about the Ten Commandments, bakit sinamarize ni Christ yung Ten Commandments into 2? Kasi, dapat? Paano na-summarize? Diba? You shall not have no other God before me. You shall not curve an image. You shall not use the name of the Lord. Honor the day of the Sabbath. Obey your parents. Obey your mother and thy father. You shall not steal. You shall not commit adultery. Ano sumunod? You shall not false witness, etc., etc. Nung sinamarize, na-summarize saan? Paano? Love the Lord your God with all your heart, soul, all of your faculties. Tapos, love your neighbor. Bakit naging ganun? Because the summary of all this law is all about love. You cannot love God without obeying Him. And you cannot love your neighbor without you cannot do good things to your neighbor without loving them. Kaya nga pinakita ni Christ na ang sabi noon, kailangan
you shall not covet. Pero tumingin ka lang ng lustful dun sa babae na yon, ano na? Nagko-commit ka na ng adultery. Why? Ibig sabihin, if you love that person, hindi mo siya titingnan ng mahalay. Di ba? If you love that person, if you love God, hindi ka gagawa ng mali kay God. So, ibig sabihin, obedience is equals to what? Love. Kaya yung love ni Christ ang dapat na basis natin ng pag-obey din. Kung paano nagmahal si Christ, we should also love others. He is the good example of good obedience because He knows how perfectly should love is. Alam na alam niya kung paano perfectly ang love. Okay? Yes or no? Amen. Oh, atras na tayo sa Christianity? Atras na? Kaya nga dapat kung sino yung mga Christian, sila yung mga dapat na pinakamagandang halimbawa ng obedience. Diba? Ang mga Christian sa pinakamagandang halimbawa dapat ng pagmamahal. Hindi ng tolerance. Hindi ng disobedience. Okay? Nakakailan na tayo? 7. Okay? Pang-pito. 2 Peter chapter 1 verse 10. 2 Peter 1 verse 10. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fail. Ibig sabihin, this is an assurance that you are really a Christian. Yung obedience. Yung ating obedience ang nagpapatunay that you are really is a Christian. Hindi nyo ba napapansin when you were regenerated, nung may nabuhay dyan sa kalooban ninyo, nung nag-start kayong magmahal kay God, binabago niya kayo unti-unti. Diba? Nawawala unti-unti yung mga bad habits mo. Sini-change ni God, nare-realize mo, nagkakaroon ka ng matinding takot sa pag-disobey kay God. Yan yung assurance that we are really is a Christian. Kapag wala yan sa buhay mo, baka may problema ka. Baka hindi ka talaga totoong Christian. Kahapon may nagtanong, Pastor, yung pong aming worker, grabe pong active sa church. Pagkatapos po ng 1 taon, siya po ay nawala. Okay? Nung nawala po siya, ay talaga namang yung sinfulness niya, ganun. Pastor, ang tanong, makakabalik pa po kaya siya? Sabi ko sa kanya, kasi ang tanong niya sa akin, kung talaga sinave siya, bakit siya nawala? Yan yung tanong. So, binuksan ko yung sinabi sa 1 John chapter 2. Sabi doon, they went out of us because they were not of us. Umalis sila kasi hindi sila sa atin. Kasi kung sa atin sila, hindi sana sila umalis. Okay? Kaya yung kanilang pag-alis ay nagpapatunay na hindi sila talaga sa atin. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, ito lang ang assurance dyan. If he or she will come back again, okay? Hanggang sa bago siya mamatay, o hanggang sa kahit sa deathbed niya, talagang bumalik siya kay God, hindi natin alam. Pero kung kay God siya, hindi siya mawawala kay God. Okay? At yung kanyang works, yun yung magpapatunay na siya talaga ay kay God. Kasi talagang magkakaroon ng transformation. Naalala niyo yung diniscuss ko sa inyo, the reason of redemption last time, nung ako nag-preach sa inyo. What's the reason of redemption? Bakit tayo ni-redeem? For us to be? Bakit tayo pinili before the creation of the world? Para ano? To be holy and blameless. Pinili tayo ni God before the creation of the world to be holy and blameless. So, ang resulta niyan, isa sa mga assurance natin na tayo ay anak nga ni God, yung actions natin. Kaya nga, ang dami nagsasabi, hindi nyo man sabihin. Laging ang tanong, Christian ba talaga yan? Bakit ganyan yan? Hindi nyo ba nakikita yon na hindi na kailangan sabihin yan sa tao kasi they actually looking for the fruit. Because it is an assurance that he or she is a true man of God
he obeys the Word of God. Okay? So, assurance. Pangwalo, 2 Peter ulit. Atras lang tayo ng konti. 1 verse 8. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, yung ating pagsunod ang nagbibigay sa atin ng lakas para maging effective. Okay? Obedience is becoming an effective Christian. Pangwalo. Being obedient is becoming an effective Christian. Kumbaga, yan yung nagiging dahilan para mas maging effective tayo. Yung binasa ni Lord kanina, para saan nga yung all scriptures for us to equip in what? To do good works. Kailangan natin sundin ang salita ng Diyos for us to be effective. To be effective. Hindi natin kailangan mag-preach ng feel-good message para lumami. We only need to preach what is the truth. Because the truth, o yung sinasabi ng Scriptures, will help us to be effective. Para maging tama, perspektibo. Okay? Pang-siyam, 2 Peter ulit, chapter 3, verse 11 and 12. 2 Peter chapter 3, verse 11 and 12. Since all these things are thus to be dissolved, mawawala ang lahat ng bagay, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness, waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt and burn. Because we are waiting for the coming of the Lord. Kaya tayo kailangan sumunod sapagkat nagtihintay tayo dahil ang lahat ng bagay ay mawawala ng saysay. Babalik si Christ. Parang Lord's Supper. Bakit natin ginagawa? Ano sabi ni Christ? Do this in remembrance of me until He comes. Sabi ni Paul. Aalalahanin natin o gagawin natin itong mga bagay na ito bilang paghahanda sa pagbabalik ni Christ. Ano kaya gagawin nyo, no? Ito, imagine ko lang, no? Na hindi kayo sanay gumawa ng tama. Tapos, tumunog na yung trompeta. Tapos, ano ka sa kalaguyo mo, kasama kayo. Ano kaya harap mo kay God? Sabihin na natin, save ka nga. Elect ka nga. No? Ano kaya gagawin mo? Nakakahiya siguro yun, no? Kumbaga parang, oh my God. Eto na, dumadating na si God. Tapos may ginagawa ang kabalbala. Nakakahiya. Worse noon, baka nga mamaya, hindi ka elect. Kasi andong ka at that time. Okay? To prepare us for Christ's return. Sumunod, again, 2 Peter chapter 2, verse 11. Ang 10. 1 Peter 2:11, Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh which wage war against your soul. Ang sabi dito, tingnan niyo yung because I urge you as sojourners and exiles. Ano ibig sabihin? We are aliens. Okay? Hindi ko kayo mga mutants lang, mga aliens tayo. Okay? We are aliens of this world. Ibig sabihin, hindi tayo taga rito. So, huwag niyong i-enjoy si world. Okay? Don't enjoy the world and the fleshly desires of this world.
Because we're not of here. Hindi tayo taga rito. The world is not our home. Yun po yung 10. Pansampu. Pang-11, 1 Peter again, 2 verse 12. Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of the visitation. As a testimony to our neighbors. Pang-11. As a testimony to our neighbors, we should be holy. We should pursue holiness kasi kailangan nating maging testimony sa kapitbahay natin. Ano kaya ang sinasabi ng kapitbahay niyo sa inyo? Halimbawa lang na meron kayong hidden camera na nandun sa kapitbahay niyo. Curious ba kayo kung ano sinasabi nila patungkol sa inyo? Ako curious ako. Diba? Ano ang sinasabi ng mga kapitbahay namin sa amin? Ay, yung mga yan, mga maiingay yung mga yan. Yan, nag-aaway sa bahay. Ganun kaya yung sinasabi nila? Ay, yung mga yan, nagbabalibagan yan ng mga plato, minsan, mga ganun. Ganun kaya yung sinasabi ng kapitbahay natin sa atin. Yung mga office mate nyo kaya, ano kaya sinasabi nila sa inyo? Di ba? Kami sa office, madalas kami maglunguhan niya kasi alam nila pastor ako eh. Madalas kinukulit ako ng mga yan eh. Pero kahit pastor ako, hindi sila aloof sa akin kasi ginagalang nila ako and they know me. And kaibigan ko sila, kaibigan nila ako. Okay. And marami akong mga, even in my bosses, sa mga boss ko, marami akong mga special privileges. Because, kumbaga, nakikita nila in my works, the quality of how I do my work. Tayo kayo, ano kayang iniisip nila? No? Naisip niyo ba yun? Classmates niyo, ka-office mates niyo, ano kayang iniisip niyo tungkol sa yun si bastos yun eh! Di ba? Oo, nakakatawa yun. Bastos-bastos nga nun eh. Di ba? Nakakaloko pag gagawin yung description sa'yo. Ano kaya description nila pagka pinag-uusapan ka nila? Kilala mo ba si ganyan? Ay, oo. Ano yan? Magaling mangutang yung bastos yun eh. O mandarambong yun eh. Diba? Ganun kaya? Basagulero yan eh. Ano kaya yung description nila sa atin? Diba? Oo, pangit ng bibig nun. Walang. Pag nagsalita yun, mula umpisa, gitna, huli, mura talaga eh. Puro mura. Ayaw magmahal nun. Puro mura. Ganun kaya yung description nila sa atin. To win our neighbors. What do they know about us? Okay? Next one. Proverbs chapter 14, verse 34. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Ibig sabihin, pride tayo ng bansa. Alam niyo ba yun? Pride tayo ng bansa when you are obedient person. You are a holy person. You can lift your nation. Kumbaga, kaya hindi ito yung sinabi ni Jose Rizal na lang, yung pagmamahal lang sa sariling wika. Alam ko, buwan ng wika ngayon. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika. Diba? Yun lang yung sinabi ni Rizal. Pero actually, it's more than loving your language. Halimbawa, ako, mahilig ako mag-English. Ibig ko sabihin, hindi ko lang mag-Philippines. Of course, yeah. I even try to study other languages, pero hindi ibig sabihin, hindi ko na mahal yung Pilipinas. Okay. Nasabi niya lang yung kasi galit siya sa mga Espanyol. Porke. Kasi marami they're trying to be, kumbaga, ang panahon nila, maraming nagtatry magpaka-konyo. Not to be an Indio, but to be an Insulares or Peninsulares. So,
marami ang gustong mag-alakas tila. Kaya nga kung pinag-aralan niyo yung Noli Me Tangere, dun sa simula ng banquet dun sa bahay ni sino pang bahay yun? Si Kapitan Tiago. Sa bahay nila, mayroong isang banquet. Dun sa loob ng banquet na yan, maraming maraming mga nagkukunwari ng mga Pilipino na gustong magpasikat sa mga Espanyol, especially kay Padre Damaso. Kaya binibigay nila yung hita at yung Thai part doon sa kay Padre Damaso, tapos nag-i-Espanyol sila. Samantala yung leeg saka yung pakpak binibigay nila doon sa mga Pinoy lang, katulad ni Simon, katulad ni Crisostomo Ibarra. Yun yung mga binanatan ni Rizal, kaya niya nabanggit yung ang hindi magmahal sa sarili ng wika. Okay? Pero higit pa sa pagmamahal sa wika o pagmamahal sa bansa, being a holy person will lift the nation, sabi ng Proverbs. Pride po kayo ng Pilipinas if you are holy. Sa tingin nyo, yung mga ginagawa ng ISIS, pride kaya sila ng bansa nila? Yung namumugot sila ng ulo, tapos iniinsulto nila si Obama, tapos bigla na pupukutan yung ulo ng mga Christians. Pride kaya sila, no? Kaya nga, nakakahiya di ba? Pumapalay sila. So, ano yung pride nun? Yung pride nila bulok. So, ang totoong pride ng nations is for us to be holy. No? Kaya ang totoong mga makabayan, hindi yung mga nakikipaglaban lang ng makibaka, kundi sumusunod kay God. Okay, mahal niyo bansa niyo, sumunod kayo kay God. You love the Philippines? Obey God. Obey God. Obey the Lord. Okay, another one. Next, pangilan na natin? Pang 13. Para sa ikabubuti ng marami, or for the good of everyone. Matthew chapter 5 verse 13. 5:13. You are the salt of the earth, but if a salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? Para saan ang salt? Ang palasa. Bakit binanggit ni Christ ito dito sa Matthew 5? Christians are what? Oo nga, ano ngayon? So ano tayo sa kanila? Preservative, or we are the influence sa kanila. Nakakahawa tayo. Ang salt ba, pag nilagay nyo sa ulam, umaalat ba yung ulam o tumatabang yung salt? Ayan na lang yung tanong ko. Nagets nyo? Nakukuha nyo yung point ko? Pag nilagay nyo yung salt sa ulam, umaalat yung ulam, hindi tumatabang yung asin. Natatawa kayo, pero totoo yun. Diba? Ano ang sense ng salt kung wala siyang alat? Therefore, if Christians are salts of the earth, tayo yung magpapaalat sa kanila. Alat in a sense, hindi yung inaalat kasi kasama siya. Hindi yung ganong sense ng alat, ha? Hindi yung term ng alat ngayon. Alat kasi ngayon, other term for malas eh. Di ba? Yung alat na sinasabi ng scriptures, we are the what? Influence for the other persons. Na kapag humalo ka, nagdi-diffuse yung lasa. Pag nag-diffuse yung lasa, sumasama sa kanila. Nararamdaman nila. So, para sa ikabubuti ng ibang tao, dahil nakakahawa ka. Nakakahawa ba kayo? O kayo yung nahahawa sa kanila? Hello? Uy, alam mo, tuwan-tuwa ako sa iyo kasi kahit born again ka, hindi halata. Di ba? Ganun ba yun? Parang asin lang. Kailangan tayo yung makapagpaalat ng ulam, hindi yung tayo yung patabangin. We are the salt of the earth. We are the salt of the earth. Okay? Pang-14 po. Okay, magalala. Hanggang 15 lang muna ako ngayon. Saka mo itutuloy yung iba. Pang-14. For the sake of your prayers. Okay? Pang-14. 1 Peter chapter 3 verse 7. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you
of the grace of life so that your prayers may not be hindered. Hindi nyo ba napapansin na pinagsasama-sama ko lahat ng mga natutunan natin before? 1 Peter, Ephesians. Okay, I'm gathering it all right now dito sa preaching na to. Naalala niyo yung theology of prayer na tinuro ko? Na napaka-importante sa husband na mahalin yung wife. Dahil sa harapan ni God, kapag hindi niya yung ginawa, lagot yung prayer niya. It only proves hindi siya totoong nananalangin. Kasi bago siya kumarap kay God, dapat pakita niya muna sa family niya how he loved his family. Ang kapal ng mukha ng lalaki, nalalapit kay God, magngangawa sa Diyos, pero hindi naman niya minamahal yung family niya. Okay? So it only proves that your prayer is valid because you are an obedient person. Hello? Pang-15. Okay? Because sin is futile. Okay? Dahil walang kwenta ang kasalanan. Matthew chapter 6 verse 27. Ito po yung panghuli ko ngayong umaga. And which of you, by being anxious, can add a single day or hour to span of his life? Walang kwenta yung buhay. Okay? Because life is futile, huwag nyo siyang sayangin sa sin. Okay? Dahil napakaikli lang ng buhay, huwag natin itong sayangin sa sin. Have you imagined parang kung i-gather niyo yung buhay ninyo? Kung isa-sum up lang natin, i-segregate ninyo yung sinful hours ninyo sa fruitful hours, sa holy hours ninyo. Sino kaya mas matimbang? Di ba? Mas marami tayong ginugugol. Sayang yung oras natin because we are spending it with sinful hours. Mas mahaba yung oras natin sa kasalanan. Mga kapatid, we should pursue holiness. 15 pa lang po yan. Actually, 40 yung reasons na nag-gather ko. For now. Hindi ko alam kung madadagdagan to next time. Pero as of now, 40 po ito. 15 pa lang yung nababanggit ko. So we still have 25 the next time. Reasons why we should pursue holiness. Kailangan natin i-pursue. Kailangan natin pagsumikapan, ipagpatuloy, at kailangan nating buong lakas na gawin ang pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Tanungin niyo siya, Christian ka? Pakaayos ka. Pakaayos ka, Christian ka mo eh. Kailangan niyo maging holy. Kailangan nating magpakaban. Christian ka, girl? Okay, so kailangan nating ayusin yung buhay natin. Okay po? Tayo pong lahat ay tumayo. Father, we thank you for all these things. Tulungan niyo kami, Panginoon, sapagkat being holy is not that easy, Lord. But we should. Because we are part of God's family. We are your children, O God. And we should obey you. Hindi nasusukat sa pagkanta, pag-attend, pagdadala ng Bible, o sa dami ng memory verse ang pagiging Christian. But nasusukat ito sa kung anong ginagawa namin. Kaya nga tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay kami ng mayroong katapatan sa iyong harapan. Na mamuhay kami na nakikita, Panginoon, sa aming buhay, ang aming pinag-aaralan, ang aming sinasapusong salita mo. Help us, O God, to be a quality, good Christian before you. Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na malait ng iba ang pangalan mo dahil sa mga pinaggagawa namin. Bagkus tulungan niyo po kaming sumunod, though we are frail and weak, though we are prone to sin before you, but still your grace, Lord God, is sufficient. Your grace is enough for us to do good things. For all the reasons that we have tackled, Lord God, this morning,
I pray that this would stick to our minds, would be present to our hearts, O God. Sumiksik lagi, Panginoon, sa aming isipan at laging manatili sa aming mga puso na kailangan namin maging banal sa iyong harapan sapagkat kami, Panginoon, ay inaasahan mo, inaasahan ng mundong ito, inaasahan ng lahat na magpakabanal sa iyong harapan. Thank you, Father God. Sa iyo po lamang ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.